Maaga pa lang ay mabigat na ang pakiramdam ni Ivan. Hindi dahil sa init ng araw o sa ingay ng kalsada, kung hindi dahil sa galit na matagal nang namumuo sa loob niya. Galit na hindi niya matandaan kung kailan nagsimula. Sa bawat paghinga niya, parang may apoy na unti-unting sumusunog sa dibdib niya, handang sumabog sa kahit na pinakamaliit na dahilan. Nagmamadali siyang nagmaneho sa masikip na kalsada ng lungsod. Ang busina ng mga sasakyan, sigawan ng mga naglalakad, at alingaw-ngaw ng mga tindero ay lalong nagpapaigting ng iritasyon niya. Para kay Ivan, ang mundo ay palaging hadlang, palaging sagabal sa mga pangarap na tila ayaw namang mangyari para sa kanya. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang lalaki na marahang nagtutulak ng kariton na puno ng sari-saring kulay. Payat ang katawan nito, kupas ang suot na damit, at halatang pagod sa paulit-ulit na pagtutulak. Siya ay walang iba kung hindi si Itay Ismael, tahimik na nakikipagbuno sa araw-araw na hanap buhay. Walang reklamo, walang ingay. Sa isang iglap, dahil sa pagmamadali at kawalan ng pansin ni Ivan, muntikan niya nang mabangga ang matanda. Napasigaw si Tatay Ismael sa gulat. Sa pagkabigla nito, natabig ang kariton. At sa isang nakakabinging tunog, sumabog sa kalsada ang mga gulay niya. Gumulong ang mga repolyo, nagkalat ang mga kamatis, at nadurog ang ilang talong sa ilalim ng gulong ng ibang sasakyan. Huminto ang sasakyan ni Ivan, ngunit hindi siya bumaba. Sa halip, ibinaba niya ang bintana at buong galit na sinigawan ng matanda. "Hoy! Bulag ka ba, tanda? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo? Sa kalsada ka pa talaga dumaan." Napayuko si Tatay Ismael. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga gulay. Kahit nanginginig ang kamay niya, isa-isa niyang iniabot ang mga ito. Parang bawat peraso ay bigat na pasa ng kanyang buong pagkatao. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang galit ni Ivan. "Kung wala kang pambayad kapag may nangyari, huwag ka nang magpakalat-kalat pa sa daan." Dagdag pa niya. Mas mabagsik, mas mapanakit. May ilang tao sa paligid ang napahinto. May gustong umawat, may gustong magsalita, pero walang naglakas ng loob. Ang galit ni Ivan ay parang bagyong handang manira ng kahit na sino. Hanggang sa biglang tumigil si Tatay Ismael sa pagpupulot. Marahan niyang inangat ang ulo at tumingin kay Ivan. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, parang may malakas na suntok na tumama sa dibdib ni Ivan. Nanikip ang kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang galit na kanina lang ay nag-aapoy, ay bigla na lamang napalitan ng hindi may paliwanag na sakit. May kung anong pamilyar sa mukha ng matanda. Sa mga mata nito, sa lungkot na tahimik ngunit malalim. Biglang napatigil si Ivan, at bago pa niya mapigilan ang sarili, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Luha na hindi niya alam kung saan nagmula at kung bakit ngayon lang lumabas. Doon nagsimula ang kwentong magbabago sa kanyang buhay. Hindi kaagad umalis si Ivan. Nakatigil pa rin ang sasakyan niya sa gitna ng kalsada. Habang ang mga matang dati puno ng galit, ngayon ay nalilito at namumula. Hindi niya maintindihan kung bakit siya umiiyak. Hindi siya sanay sa kahinaang iyon. Para sa kanya, ang pagluha ay tanda ng pagkatalo, at buong buhay niyang iniwasan ang pakiramdam na iyon. Sa harap niya, nakatayo si Tatay Ismael. Hawak ang isang nayuping supot ng gulay. Hindi pa rin ito nagsasalita. Walang galit sa mga mata nito. Wala kahit na sumbat. Tanging pagod at lungkot na para bang matagal nang tinanggap ang ganitong uri ng pagtrato. May isang babaeng naglakas loob na lumapit. Tinulungan niyang pulutin ang ilang gulay na hindi pa nadudurog.
Sumunod ang dalawa pang tao. Unti-unting nagkaroon ng galaw sa paligid. Ngunit sa pagitan ni Ivan at ng matanda, nanatiling mabigat ang katahimikan. Pinunasan ni Ivan ang kanyang mga luha ng mabilis. Pilit na itinatago ang nangyari. Bumalik ang matigas niyang mukha. Parang nakabihis ulit ng makapal na baluti. "Umalis na kayo," malamig niyang sabi sa mga tao. "Aalis na ako." Ngunit bago pa niya maisara ang pintana, mahina ngunit malinaw na nagsalita si Tatay Ismael. "Pasensya ka na, iho. Nagulat lang talaga ako." Isang simpleng pangungusap, walang pagtatanggol, walang paliwanag. Pero para kay Ivan, mas masakit iyon kaysa sa sigawan. Parang may humila sa puso niya, pinisil, at muling ibinalik sa sugat na pilit niyang tinatakpan. Naalala niya ang mga salitang matagal na niyang hindi naririnig. Isang tawag na dapat ay puno ng lambing, ngunit sa kanya, ito'y tunog ng pagkawala. Hindi na muling tumingin pa si Ivan. Isinara na niya ang bintana at pinaandar ang sasakyan. Ngunit kahit palayo na siya, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang anyo ng matanda. Ang bahagyang pagkakuba, ang nanginginig ng mga kamay, at ang mga matang may dalang bigat ng isang buong buhay na puno ng pagkukulang. Sa bawat pag-andar ng gulong, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Ivan. Nakarating siya sa kanyang inuuyan, ngunit hindi niya alam kung papaano siyang napunta roon. Umupo siya sa gilid ng kama, tahimik, nakatulala sa dingding. Ang sigaw niya kanina ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Bawat salitang binitawan ay parang kutsilyo ngayon bumalik sa kanya. Bigla niyang naalala ang isang eksena mula sa nakaraan. Isang batang lalaki, umiiyak sa gilid ng daan, at isang matandang lalaking papalayo. Walang lingon, walang paalam. Matagal na niyang ibinaon ang alaalang iyon, ngunit ngayon ay pilit itong umaahon. Kinuha ni Ivan ang kanyang telepono at tinawagan si Jonella, ang kaisa-isang taong minsan niyang napagsabihan ng kalahati ng kanyang sugat. "May nangyari kanina," mahina niyang sabi. "Parang may bumukas na sugat na akala ko'y matagal nang magaling." Sa kabilang linya, tahimik si Jonella. Pinapakinggan siya. Hindi ito nagtatanong. Alam niyang minsan, ang pinakamalaking tulong ay ang makinig lamang. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Ivan. Sa bawat pagpikit niya, bumabalik ang mga mata ni Itay Ismael. Mga matang hindi naninisi, ngunit mas lalong nagpaparamdam ng kasalanan. At doon niya unti-unting napagtanto. Ang mga salitang binitawan niya sa kalsada ay hindi lang tumama sa matanda. Tumama rin ang mga iyon sa sarili niyang pagkatao. Sa kauna-unahang pagkakataon, natakot si Ivan sa sarili niyang galit. Kinabukasan, nagising si Ivan na para bang hindi pa rin tapos ang bangungot ng nagdaang araw. Mabigat ang kanyang ulo, ngunit mas mabigat ang kanyang dibdib. Kahit anong pilit niyang ilihis ang isip, patuloy na bumabalik ang isang imahe. Ang mukha ni Itay Ismael at ang mga matang tila may alam na lihim patungkol sa kanya. Lumabas si Ivan upang maglakad. Umaasang mahanginan ang isip. Sa bawat hakbang niya sa kalsada, may kung anong kumikiliti sa alaala niya. Ang tunog ng gulong sa semento, ang amoy ng alikabok, ang sigawan ng mga tao. Lahat ay pamilyar, ngunit merong kulang o may nawawala. Bigla siyang napatigil sa harap ng isang lumang tindahan. Sa salamin nito, nakita niya ang sariling refleksyon. Doon niya napansin ang isang detalye na matagal na niyang hindi pinapansin. Ang kanyang mga mata. Pareho ang hugis, pareho ang lungkot, isang alaala ang sumalpok sa kanya. Bata pa siya noon, hawak niya ang kamay ng isang lalaking amoy lupa at gulay. May kariton sa gilid ng daan.
May mga kamatis at sibuyas na maingat na nakasalansan. "Ivan," mahinang sabi ng lalaki. "Sandali lang ha." Ngunit hindi na bumalik ang lalaki. Napasingap si Ivan at napaurong. Pinakawalan niya ang alaala. Pilit na hinahabol ang paghinga. Hindi niya maalala ang mukha noon. Ngunit ang boses, ang tawag, ang kamay, lahat ng iyon ay malinaw pa rin sa kanya. "Hindi pwede," bulong niya sa sarili. "Hindi siya yon." Ngunit habang tumatagal ang umaga, lalo niyang napapansin ang mga detalye. Ang paraan ng pagtayo ni Itay Ismael, ang pagyuko ng balikat, ang pagkibot ng labi kapag nahihiya. Mga bagay na hindi tinuturo ng isip, kung hindi ng puso. Hindi niya namalayang papunta na siya sa lumang bahagi ng palengke. Doon, sa gilid ng kalsada, nakita niyang muli ang kariton. Mas kaunti na ang gulay ngayon. Mas halata ang pagod sa matandang nagtutulak nito. Nakatayo si Ivan sa malayo. Nagmamasid. Parang takot na lumapit. Maya-maya, may isang lalaking biglang tumabi sa kanya. "Ivan?" Lumingon siya. Ito pala ay si Jomar, ang kababata niyang matagal na niyang hindi nakikita. "Hindi ka pa rin nagbago. Dati ka ng ganyan kapag nakakita ka ng kariton." Saad nito, napatingin sa kariton. "Para kang laging may nahanap," dagdag pa niya. Hindi kaagad sumagot si Ivan. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya binuka ang bibig. "May kamukha siyang isang tao," mahina niyang sabi. "Ang tatay mo ba yun?" Diretso namang sagot ni Jomar. Napatingin si Ivan sa kanya. Gulat at galit ng magkahalo. "Wala akong tatay," mariin niyang sabi. "Matagal na siyang nawala sa buhay ko." Tumango si Jomar. "Alam ko, Ivan, pero hindi lahat ng nawawala ay patay na." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ikinuwento ni Jomar ang mga bagay na matagal nang itinago sa kanya. Mga bulong sa baryo, mga chismis na pilit niyang binabaliwala noon. Isang lalaking umalis dahil sa kahirapan. Isang lalaking piniling maglaho kesa makita ang sariling anak na magutom. Habang nagsasalita si Jomar, unti-unting nagiging malinaw ang larawan sa isip ni Ivan. Hindi pa tiyak, hindi pa kumpirmado, ngunit may isang bagay siyang alam. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay may mukha na ngayon. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya na alam kung kanino niya ito dapat ibunton. Sa matandang nasa harapan niya o sa batang sarili niyang matagal nang naghihintay ng sagot. Simula nang makitang muli ni Ivan si Itay Ismael sa palengke, tila nag-iba ang ikot ng kanyang mundo. Ang mga araw na dati mabilis lumipas, ngayon ay mabigat at mabagal. Parang bawat oras ay inihila ng konsensyang ayaw siyang pakawalan. Hindi na siya makatulog ng maayos. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakikita ay ang kariton ng gulay na tumagilid. Kasunod ang mga matang tahimik ngunit puno ng sugat. Sa kanyang panaginip, palagi siyang bumabalik sa parehong eksena. Isang batang nakatayo sa kilid ng daan. Hawak ang supot ng gulay. Naghihintay sa lalaking nangakong babalik raw. Ngunit sa bawat panaginip, mas malinaw ang mukha ng batang iyon. Siya yon. At sa bawat pagkising niya, basa ng luha ang kanyang pisngi. Pinilit ni Ivan na magpakaabala. Tinanggap niya ang dagdag na trabaho. Umuwi ng late, umiwas sa mga lugar na maaaring makita si Itay Ismael. Ngunit kahit saan siya magpunta, tila sinusundan siya ng konsensya niya. Kahit ang simpleng tunog ng kariton sa kalsada ay sapat na para kumirot ang dibdib niya. Isang gabi, hindi niya nakinaya. Tinawagan niya si Jonella at hiniling na magkita sila. Sa isang maliit na kainan, tahimik silang umupo. Si Jonella ang unang nagsalita. "Hindi ka ganito dati,"
Wika niya. Parang may kinakalaban ka sa loob mo. Matagal bago sumagot si Ivan. Makakaaway ko ang sarili ko. Mahina niyang sabi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang insidente sa kalsada. Ang mga alaala. Ang hinalang ayaw niyang paniwalaan. Hindi siya umiyak habang nagsasalita. Pero ramdam ni Jonella ang bigat sa bawat salita. Nang matapos siya, sandaling natahimik ang dalaga bago siya nagsalita. Kung totoo man, sabi nito, tatakbo ka ba habang buhay? Hindi ka agad sumagot si Ivan. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang maisagot. Kinabukasan, hinanap niya si Jomar. Naglakad sila sa gilid ng ilog. Lugar na dati nilang pinaglalaroan noong bata pa sila. May tatama ka man o masisira, sabi ni Jomar. Mas mabuti pa rin na malaman mo ang totoo. Ang mga salitang iyon ay tuluyang gumising kay Ivan. Nang gabing iyon, nagpasya na siya. Hindi na siya tatakbo pa. Hindi na siya iiwas. Hindi niya nahahayaang ang galit ang magdikta ng buhay niya. Kung may kasalanan siyang nagawa, haharapin niya ang bagay na iyon. Kung may katotohanang masakit, tatanggapin niya. Maaga siyang nagising kinabukasan at nagpunta sa palengke. Ngunit wala roon si Tita Ismael. Tinatanong niya ang mga tinderong kakilala ng matanda. At doon niya nalaman ang lugar kung saan ito nakatara. Isang maliit na barong-barong sa likod ng lumang riles ng tren. Habang papalapit si Ivan sa lugar, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung tatanggapin ba siya ng matanda. Ngunit isang bagay lang ang alam niya. Hindi na siya makakabalik sa dati hanggat hindi niya hinaharap ang konsensyang matagal na niyang tinatakasan. Sa harap ng isang marupok na pintuan, huminto siya. Huminga ng malalim at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kumatok siya hindi dala ang galit, kung hindi ang pagsisisi. Dahan-dahang bumukas ang marupok na pinto. Sa likod nito, walang iba kung hindi si Tatay Ismael. Hawak ang isang basong may kaunting tubig. Napahinto siya nang makita si Ivan. Walang pagtataka sa kanyang mukha. Parang matagal na niyang inaasahan ang pagdating ng binata. "Pasok ka, iho," mainang sabi ng matanda. Ang loob ng barong-barong ay simple at halos walang laman. Isang lumang mesa, 2 silyang magkaibang kulay, at isang estanteng may ilang sirang kahon. Sa gilid ay nakasabit ang kupas na sombrero. Kaparehong suot ng lalaki sa alaala ni Ivan noong bata pa siya. Hindi kaagad nagsalita si Ivan. Nakatingin lamang siya sa paligid. Parang bawat bagay ay may ibinubulong na katotohanan. Naupo sila sa tapat ng isa't isa. May pagitan na maliit na mesa. Ngunit ang distansya sa pagitan ng kanilang puso ay parang milya ang layo. "Ako ang nakabangga sa iyo." Basag ang tinig ni Ivan. "At ako rin ang nanigaw. Mali ako." Tumango si Tita Ismael. "Naiintindihan ko, iho." Napatingin si Ivan sa kulat. "Hindi mo ako kilala?" sabi niya. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Kilala kita. Kahit hindi mo ako kilala." Parang may bumagsak na pader sa dibdib ni Ivan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Bakit mo ako iniwan?" Bigla niyang tanong. Walang paligoy-ligoy. Walang sigaw. Tanging sakit lamang. Matagal na natahimik si Tita Ismael. Tumitig siya sa sahig. Tila binibilang ang mga taon na lumipas. "Dahil natuwag ako." Sa wakas ay sagot niya. "At dahil akala ko, mas makakabuti sa'yo kung wala ako." Ikinuwento ng matanda ang kanyang nakaraan. Kung papaanong sinubukan niyang bumuo ng pamilya, ngunit natalo ng kahirapan. Kung papaano niyang unti-unting nauubos ang pag-asa sa mga mata ng kanyang asawa. At kung papaanong pinili niyang umalis
upang hindi maging pabigat. Hindi ko alam noon kung papaanong maging ama, sabi ni Tay Ismael. Ang alam ko lang, magtrabaho, magtinda at mabuhay. Habang nakikinig, pakaramdam ni Ivan ay unti-unting bumibigat ang bawat salita. Hindi ito ang katotohanan gusto niyang marinig, ngunit ito ang katotohanan matagal na niyang hinahanap. Lahat ng galit ko, sabi ni Ivan, inipon ko para sa iyo. At ngayon, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Tumingin sa kanya ang matanda. May luha sa mga mata nito. Kung may babalik ko lang, mahina nitong wika. Pero patawad, huli na. Tumayo si Ivan. Akala ng matanda ay aalis na siya. Ngunit bigla siyang yumuko. Hindi ko kayang magpatawad ngayon, amin niya. Pero ayokong manatiling galit. Tahimik na tumayo si Tay Ismael. Walang pilit, walang pakiusap. Paglabas ni Ivan, mas mabigat ang kanyang dibdib, ngunit mas malinaw ang kanyang isip. Ang galit pala ay madaling bitbitin, ngunit ang katotohanan ay mas mabigat. At sa unang pagkakataon, pinili niyang huwag tumakbo. Hindi kaagad bumalik si Ivan kinaumagahan. Sa halip, naglakad siya ng matagal. Parang umaasang mapapagod ang isip niya bago pa siya tuluyang mabaliw sa dami ng tanong. Totoo ang lahat. Hindi na haka-haka. Hindi na ala-ala lamang. Si Tay Ismael ay hindi na lang isang matandang nagtutulak ng kariton. Siya talaga ang ama na matagal na niyang kinamumuhian kahit walang mukha. Ngunit kahit malinaw na ang katotohanan, hindi pa rin malinaw ang damdamin ni Ivan. Galit pa rin siya, masakit pa rin, at higit sa lahat, nalilito. Lumipas ang ilang araw na hindi sila nagkita. Ngunit isang umaga, habang papasok si Ivan sa trabaho, nakita niya sa gilid ng kalsada ang kariton. Mas kaunti na ang kulay, mas mabagal na ang pagtulak. Hindi na siya lumagpas. Hindi rin siya kaagad na lumapit. Nakatayo lamang siya roon. Parang isang estrangherong walang karapatang magsalita. Nang mapansin siya ni Tay Ismael, bahagya itong ngumiti. Walang tanong, walang kahit na anong salita. Hanggang sa maya-maya ay biglang lumapit si Ivan. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tinulungan niya ang matanda na magtulak ng kariton. At simula noon, araw-araw na siyang bumabalik. Hindi bilang anak, hindi rin bilang humihingi ng kapatawaran. Kung hindi bilang isang taong may utang na hindi kayang bayaran ng salita. Tinulungan niya ang matanda sa pagtitinda. Nagbuhat, nag-ayos, nag-abot ng paninda. Tahimik lang sila. Minsan, may maikling usapan, madalas ay wala. At sa katahimikang iyon, unti-unting may nagbabago. Napansin ni Ivan kung papaanong marunong ngumiti si Tay Ismael sa mga bata kahit pagod na. Kung papaanong inuuna nito ang matatandang mamimili kahit kaunti lang ang bibilhin. Walang reklamo, walang hinanakit. Para bang sanay na siyang hindi piliin, hindi pansinin. Isang hapon, biglang nahilo ang matanda. Muntikan nang matumba ang kariton. Agad siyang sinalo ni Ivan. Magpahinga ka po muna, utos niya. Mas matigas ang boses kaysa sa pakaramdam. Sanay na ako, sagot ng matanda. Hindi pa pwede, kailangan niyo pong magpahinga. Sa unang pagkakataon, tumingin si Tay Ismael sa kanya na may halong pagtataka at pasasalamat. Kinagabihan, habang nagliligpit sila, biglang nagsalita ang matanda. Sa totoo lang, Ivan, hindi ko inaasahang babalik ka. Napatigil si Ivan at nagsalita. Kahit ako, hindi ko rin inaasahan to. Nagkatitigan sila. Walang luha, walang yakap, ngunit may isang tahimik na pagkilala na pareho silang sugatan at pareho silang may pananagutan. Patawarin mo ko, Ivan. Nagkamali ako.
Naging duwag at mahina ako noon. At pinagsisisihan ko yun. Sabi ni Tay Ismael. Alam ko. Oo, naiintindihan ko. Pero, yun din ang mahirap patawarin. Napayo ko ang matanda. Puno ng lungkot sa kanyang mukha. Kung hanggang dito na lang, wika nito. Tatanggapin ko. Umiling si Ivan. Hindi ko pa kayang magpatawad ng lubos. Amin niya. Pero handa akong matutunan. Sa mga salitang iyon, may unang bitak ang pader sa pagitan nila. Hindi madali ang kapatawaran. Hindi ito bigla ang desisyon. Minsan, ito'y dumarating sa anyo ng pananatili. At yon ang pinili ni Ivan, ang manatili. Hindi nagising si Ivan sa isang araw na bigla na lamang nawala ang kanyang galit. Hindi rin siya umabot sa puntong masasabi niyang lubos na siyang nagpatawad. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, napansin niyang hindi nagalit ang unang nararamdaman niya. Tuwing nakikita niya si Tay Ismael, kung hindi pag-alaala. At minsan, tahimik na pagnanais na wag na itong mahirapan. Dumating ang panahong si Ivan na ang nag-aayos ng kariton tuwing umaga. Siya ang bumibili ng paninda at siya rin ang nagdadala ng pinakamabibigat. Ang dating mainitan ng ulo ay natutong maghintay, makinig at umunawa. Hindi niya ito ipinagmalaki, hindi rin niya ipinagsisigawan ng kanyang pagbabago. Sa totoo lang, hindi niya ito napapansin sa kanyang sarili. Tahimik lang, tulad ng prosesong dinaanan niya. Isang umaga, hindi lumabas si Tay Ismael. Hinintay siya ni Ivan sa gilid ng kalsada hanggang sa magtanghali. Nang wala pa rin, dumiretso na siya patungo sa barong-barong nito. Natagpuan niya ang matanda, nakahiga, hinihingal. Hindi niyo po dapat na pinipilit. Nanginginig ang boses ni Ivan habang iniaabot ang tubig. Ngumiti si Tay Ismael. Masaya akong napagod. Yun ang unang beses na nabasag ang tinig ni Ivan sa harap ng matanda. Huwag ka munang magsalita, sabi niya. Ako na muna ang bahala sa inyo. Dinala niya si Tay Ismael sa klinika. Nagbantay siya buong gabi. Sa katahimikan ng silid, maraming salitang gustong lumabas, ngunit hindi na kailangan. Naroon na ang pagkilala. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo sila sa labas. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ivan? Anak? Mahinang tawag ng matanda. Maraming salamat ha. Hindi na napigilan ni Ivan ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, aniya. Pero ayokong dalhin ang galit. Hanggang sa pagtanda ko. Tumingin si Tay Ismael sa kanya. May luha sa mga mata. Hindi na ako umaasa sa kapatawaran mo, anak. Pagkakamali ko yon. At napakalaki ng pagkukulang ko sa iyo. Para sa akin ay sapat na ang pagkakataong ito. Tahimik na tumango si Ivan at doon niya napagtanto na ang kapatawaran ay hindi palaging sa salita. Minsan, ito'y pagpili araw-araw na wag nang magalit. Lumipas ang panahon. Tinulungan ni Ivan si Tay Ismael na magkaroon ng maliit na pwesto sa palengke upang hindi na ito magkariton pa. Binigyan niya ito ng isang tindahan para hindi na ito magtulak. Mas kaunti na ang pagod, mas marami ng ngiti. Minsang may batang muntikan ng mabangga sa kalsada. Mabilis na lumapit si Ivan at hinawakan ito. Maingat niya itong kinausap. Walang sigaw, walang galit. At doon niya nakita ang kanyang sarili. Ang lalaking dati puno ng galit at poot, ngayon ay marunong nang pumili ng kabutihan. Sa huling gabi ng kwento, magkatabi silang kumain. Walang engranding eksena, walang yakapang pilit. Ngunit sa pagitan nila, may liwanag na hindi galing sa ilaw, kung hindi sa katahimikang puno ng pag-unawa. Ang galit ay minana.
Ang sakit ay pinamana. Ngunit ang pagbabago, pinili. At sa pagpiling iyon, tuluyang nagsisimula ang bagong buhay ni Ivan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi lahat ng galit ay likas. Ang iba ay pinanganak mula sa sugat na hindi natin napag-usapan. Minsan, nagiging malupit tayo sa mga taong hindi natin kilala. Hindi dahil sa masama tayo, kung hindi dahil may sakit sa loob na matagal nang humingi ng paghilom. Itinuturo ng kwentong ito na ang kapatawaran ay hindi biglaan at hindi sapilitan. Hindi ito palaging nangangahulugang kalimutan ng sakit, kung hindi ang pagpili na wag nang ipasa ang galit sa susunod na araw o sa ibang tao. Ipinapakita rin ito na ang konsensya ay gabay, hindi kaaway. Kapag pinakinggan, maaari itong magdala sa atin sa katotohanang makapagpapalaya. Kahit masakit. Higit sa lahat, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang magsalita o manigaw, kung hindi sa tapang manatili, umunawa at magbago. Dahil hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit may kapangyarihan tayong piliin kung papaano tayong mabubuhay mula rito. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.